Magandang gabi po, magandang araw, magandang umaga, anumang oras kayo nakikinig sa programang Expose the Truth mga kaibigan. Ang gusto ko pong linawin na katanungan, ito po ay hango sa mga comment na nagko-comment sa aking mga video. Kung ilan ba ang Diyos? Meron po kasing naniniwala na yung Panginoong Hesukristo siya rin daw yung Ama. Hindi daw dalawa, kundi ang Panginoong Diyos, Ama, siya rin yung Panginoong Hesukristo na anak. Hindi daw iba. Hindi tulad sa ating pananampalataya na iba yung anak, iba yung ama. Tulad na lamang po yung sinabi ni kapatid Alexis Penuliar, ang Ama at ang Panginoong Hesus ay iisa. Sabi pa ni kapatid na Ed Palomaria, SLTV, tanong, kung iba ang Ama at iba din ang anak ayon kay Soriano, bakit po tinawag din walang hanggang Ama ang Panginoong Hesukristo sa Isaiah chapter 9 verse 6? Pakisagot po ayon sa Biblia. So, hindi po lingid sa atin mga kaibigan, ayon po sa mga comment na ito, marami pa mga comment na talagang ang paniniwala po nila ay ang Panginoong Diyos Ama, siya rin yung anak. Kaya, ang gusto ko pong linawin ay kung alin ba ang totoo mga kapatid. Tatlo ba ang Diyos o isa lang ba ang Diyos? Ang Ama ba ay siya rin yung anak? Yung anak ay siya rin ba yung ama? Ito ang ating gusto kong pag-usapan po natin dito sa aking programa mga kaibigan. Sapagkat ang katanungang ito mga kapatid ay marami pong nalilito o hindi nakakaunawa, bagamat maraming beses ko na po itong ipinaliwanag kasi napakaraming nagtatanong na mga Iglesia ni Cristo, miyembro ng INC mga kaibigan, na ipinipilit na hindi po Diyos ang Panginoong Hesukristo, kundi siya po ay tao. Pero bigyan ko po kayo ng pinakasimpleng pagkaunawa tungkol po sa kalagayan ng Diyos. Ang tanong kasi na ilan ba ang Diyos ay yun ay tinatawag na general question mga kapatid. Ang dapat natin malaman, dapat alam natin kung ano yung kalikasan, ano yung kalagayan, para maunawaan natin kung ano ibig sabihin ng Diyos. Itong Diyos kasi mga kaibigan ay yung Ama ay Diyos, yung anak ay Diyos, yung Espiritu ay Diyos. Sila po ay magkakapareho mga kaibigan na ang kalikasan nila ay Diyos. No? Tulad po sa tao, ang kalikasan ng tao, tao. Pero iba si Adan, iba si Eva, iba si Abel, iba si Cain, iba si Abraham, iba si David. Magkakaiba lahat po ito mga kaibigan. Pero ang kanilang kalikasan ay iisa lang, tao. So ganun lang po kasimple mga kaibigan. Kung ang tanong ay kalagayan naman, ang kalagayan ng ama ay ama. Ang kalagayan ng anak ay anak. Ang kalagayan ng espiritu ay espiritu. So, ang ama hindi po siya yung anak. Yung anak ay hindi po siya ang Espiritu Santo. At yung Espiritu Santo hindi siya yung ama. So magkakaiba po sila sa kalagayan o posisyon. Dapat po malaman natin yan mga kaibigan. Ganun lamang po kasimple para maunawaan natin yung agila, ibon. Yung kalapati, ibon. Yung manok, ibon. Pero iisa po ang tawag sa kanila, ibon. Ganun din sa isda. Ganun din sa tao. Ganun lamang po mga kaibigan para maunawaan po natin. Hindi naman natin may pagkakaila mga kaibigan. Napakahirap po kasing tanggapin ng mga hindi po bukas
ang pangunawa tungkol po dito na nakabasa lamang po ng talata, mga kaibigan, ay kung ano yung nabasa niya, yun na yun. Tulad na lamang po ito, magbigay po ako ng isang talata, mga kapatid, dito po sa Isaiah chapter 45, dito po sa verse 5, ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkisan ka, bagaman hindi mo ako nakikilala. May sinabi po dito na ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. So, ito yung ginagamit po ng mga oneness o ang mga miyembro ng INC, Iglesia ni Cristo, mga kaibigan, na tignan mo, isa lamang daw ang Diyos, wala nang iba. Yung Ama, siya lang ang Diyos. Yun po ang kanilang pinaninindigan, mga kaibigan. Pero dapat malaman natin, hindi ibig sabihin nakabasa ka ng isa, talagang isa na lang yon, mga kapatid. Meron po kasi yung tinatawag na absolute one at compound one. Ano po ang ibig sabihin nito? Parang yung isang pamilya. Ang pamilya, for example, si Rodrigo Borja, no? Ang apelyido niya ay Borja. Si Cesare Borja. Si Giovanni Borja. Pare-pareho ang kanilang apelyido, isa lang, Borja. Pero ang Rodrigo, hindi siya yung Cesare, ang Cesare, hindi siya yung Giovanni. Pero pare-pareho silang Borja at pare-pareho silang masama, kapatid na kabornok. Pare-pareho silang na masama, mga kaibigan, itong mga paring ito, mga kapatid. So, yun po ang ibig kong sabihin na yung isa, hindi ibig sabihin na talagang isa lang. May tinutukoy na maaring isa lang ang pagkabigkas, pero may tinutukoy isang family, mga kapatid. Tulad yung choir o yung banda. May gitara, may organ, may drum, may bass guitar, mayroon pong singer. Pero ang tawag dito ay band, mga kaibigan. Alam ko, nauunawaan nyo yung aking ibig sabihin. So, ganun lamang po kasimple, mga kapatid, para maintindihan natin kung ano nga ba itong tinatawag na Diyos. Ang Diyos kasi, mga kaibigan, ay katawagan yun o nature. Ang nature po kasi ng anak ay Diyos. Ang nature po ng Ama ay Diyos. Ang nature po ng Espiritu ay Diyos. Ang lahat ng ito, mga kaibigan, ay makikita natin sa Biblia na talaga po sila ay hindi po ang Ama, siya rin yung anak. Yung anak, siya rin yung Ama. Dito po sa Korinto, Kapitulo 12, sa versikulo 4 hanggang 6, ganito ang ating mababasa. Ngayon, may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang espiritu. So, may iba't ibang kaloob, sabi ng Biblia. Ngunit isa lang ang espiritu. May iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. May iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. So, meron tinatawag na isang espiritu, isang Panginoon, at isang Diyos. Tumutukoy dito sa tatlong personalidad na iba yung isa lang yung espiritu, isa lang din yung Panginoon, isa lang din yung Diyos. Itong tatlo, mga kapatid, sila po yung tinatawag na Diyos na tunay, mga kaibigan. Pero sa tatlong ito, mga kaibigan, hindi po sila iisa. Ang ibig kong sabihin, mga kaibigan, iba yung Ama, iba yung Anak,
iba yung Espiritu Santo. Pero pare-pareho sila, ang tawag sa kanila o ang kalikasan nila o nature nila ay Diyos, pare-pareho mga kaibigan. Ang katunayan na iba talaga, magkakaiba po talaga sila ay dito po sa John chapter 14 sa verse 16. Ganito po ang ating mababasa. At ako'y dadalangin sa Ama, yung anak po ang nagsasalita. Sabi niya, at ako'y dadalangin sa Ama. Tumutukoy sa ibang person. At kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan. Third person. So, dito makikita mo, may tatlong personalidad dito sa versikulo na ito, na yung anak dadalangin sa Ama, na yung Ama para magsugo ng Espiritu Santo, mga kaibigan. So, dito pa lang makikita mo, hindi po yung anak ay siya yung Ama. Napakaliwanag po mga kapatid, napakadaling intindihin kung yung ating isipan, yung ating puso, ay buksan lang natin para makita at maunawaan po natin. Pero ang lahat ng mga ito, sa tatlong ito mga kaibigan, ay sinasabi po dito sa Efeso, sa tatlong ito mga kaibigan, sinasabi o tinuturo ng Apostol Pablo, dito po sa Efeso chapter 4 verse 4, may isang katawan, no? At isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. So, isang espiritu, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama. Ang lahat na siyang sumasa-ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Itong tatlo mga kaibigan, ang paliwanag po ni Apostol Pablo, may isang katawan at isang espiritu. So mayroon daw isang espiritu, mayroon din daw isang Panginoon, pero ang sumasa-ibabaw sa lahat ay yung isang Diyos Ama. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, ang pinakadakila sa kanila ay ang Diyos Ama. At pinatunayan niyan ng Panginoong Jesucristo nung nandito pa sa ibabaw ng lupa mga kaibigan. Sinabi niya sa mga alagad niya, dito po sa chapter 14, balik po tayo sa Juan chapter 14, dito po sa verse 28, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y babalik na sa kanyang Ama. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagala. Dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Madali lang po natin intindihin kung gusto po nating buksan ang ating pag-iisip. Sabi ko nga mga kaibigan, sapagkat napakaliwanag po na yung anak, ang kanyang kalikasan o nature ay Diyos. Yung Ama, ang kanyang kalikasan o nature ay Diyos. Ang Espiritu, ang kanyang kalikasan o nature ay Diyos. Pero ang kanilang kalagayan o posisyon, yung Ama ay Ama. Yung anak ay anak. Yung espiritu ay espiritu. Magkakaiba po sila. Pero pare-pareho silang Diyos sa kalikasan, mga kaibigan. Sana po naunawaan nyo ang aking paliwanag tungkol po dito. At alam ko po mga kapatid, yung mga nagdududa, yung mga ating katunggali o ating iba sa ating pananampalataya ay dapat maging open po tayo. Hindi po tayo basta nakabasa ng isa ay talagang isa lang. Ang ibig sabihin kasi ng isa kung minsan ay tumutukoy sa marami. Isang family pero ang isang family na yan maraming
bumubuo sa isang family na yan, mga kaibigan at mga kababayan. Kung nakabasa po tayo na isang Diyos, dapat alamin natin anong ibig sabihin yung isang Diyos na yon. Tumutukoy sa isang kalikasan o isang nature ng Diyos, mga kapatid. At kung nakabasa tayo na ang Ama ay Diyos, kung nabasa natin si Kristo ay tao, bakit siya tao? Kasi mayroon din naman tayong mababasa kung bakit siya naging tao. Hindi ibig sabihin dahil nabasa mo tao, tao na siya, hindi na siya Diyos, dapat malaman mo rin, ang Biblia po bumubuo ng 66 books. Hindi ka lang babatay sa isang versikulo. Kung nabasa mo na si Kristo'y tao, dapat alamin mo bakit siya tao. Kasi siya ay naging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Pero siya ay nagkatawang tao lang. Siya po ay mayroong kalikasang Diyos. Ngunit hinubad niya at nagkatawang tao. Ganun lamang po kasimple, mga kaibigan. Sana po naunawaan nyo ang aking paliwanag. Magandang araw po, magandang gabi. Hanggang sa muli, kita-kita pa rin tayo dito sa programang Expose the Truth.